Ngayon, ang ating topic ay ang algebraic expression at equation. Dito ay ating tatalakayin kung papaano i-translate ang verbal expression at equation into algebraic expression at equation. Pag-usapan din natin kung ano ang pagkakaiba ng algebraic expression at ng algebraic equation. Atin ding aalamin kung ano ang iba't ibang uri ng algebraic expression. Tatalakayin din natin ang mga parte ng isang algebraic expression. At sa bandang huli ay gagawa tayo ng exercise para mas maunawaan natin ang ating topic. Simulan natin sa kung papaano i-translate ang verbal expression at equation into algebraic equation at expression. Halimbawa, the sum of 8 and 9. Ang keyword natin dito ay ang word na sum, na ang ibig sabihin ay plus. Kung isusulat natin ito in algebraic form, ito ay magiging 8 plus 9. At ito ay ang tinatawag na numerical expression. Ikalawang halimbawa, the sum of 4 and a number. Muli, ang keyword natin dito ay ang word na sum, na ang ibig sabihin ay plus. At dahil hindi natin alam kung ano ang value ng number, tawagin na muna natin ito na n. At kung isusulat naman natin ito into algebraic form, ito ay magiging 4 plus n. At ito ngayon ang tinatawag na algebraic expression. Ikatlong halimbawa, the sum of 4 and a number is 7. Muli, ang keyword natin dito ay ang word na sum, na ang ibig sabihin ay plus. At kung isusulat naman natin ito into algebraic form, ito ay magiging 4 plus n. At ang ibig sabihin naman ng word na s sa verbal equation ay ang equal sign. Kaya ito ay magiging 4 plus n equals 7. At ito ngayon ang tinatawag na algebraic equation. Ano naman ang pagkakaiba ng algebraic expression at ng algebraic equation? Magbigay tayo ng halimbawa ng algebraic expression. Halimbawa, 4 plus n. At sa algebraic equation naman ay 4 plus n equals 7. Paano sila nagkakaiba? Una, ang algebraic expression ay mathematical phrase, the sum of 4 and a number. Samantalang ang algebraic equation ay mathematical sentence, the sum of 4 and a number is 7. Pangalawa, ang algebraic expression ay walang equal sign, samantalang ang algebraic equation ay mayroong equal sign. Pangatlo, ang algebraic expression ay pwedeng mapalitan ang value ng variable na n. Halimbawa, kung ang value ng n ay 5, ito ay magiging 4 plus 5. At kung ang value naman ng n ay 9, ito ay magiging 4 plus 9. Samantalang ang algebraic equation naman ay fix ang value ng variable na n. Halimbawa, gawin nating 9 ang value ng n. Ito ay hindi tama dahil ang equation natin ay equal to 7. Halimbawa, gawin nating 2 ang value ng n. Hindi rin tama dahil ang equation natin ay equal to 7. Kung gagamitin naman natin ang 3 bilang value ng number, ito ay tama para sa ating equation na 4 plus n equals 7. Ibig sabihin, ang variable na n ay fix ang value at ito ay equal to 3. Ano naman ang iba't ibang uri ng algebraic expression? Well, ang algebraic expression ay makikilala natin sa pamamagitan ng kanyang number of terms. At ang mga ito ay pinaghihiwalay lamang ng operations na plus at minus na sign. Tandaan, ang sign ng multiplication at division ay hindi naghihiwalay ng terms sa algebraic expression. Una, mayroon tayong tinatawag na monomial expression. At ito ay mayroon lamang iisang term. Ang pangalawa ay ang binomial expression. Ito ay mayroong dalawang terms. Ang pangatlo naman ay ang trinomial expression. Ito ay mayroong tatlong terms. Ang panghuli ay ang polynomial expression at ito ay may 4 o higit pang dami ng terms. At para mas maintindihan natin ang mga uri ng algebraic expression, magbigay tayo ng mga halimbawa. Sa monomial expression ay mayroon tayong 4x squared, negative 2abc at 5. At kung natanong ninyo kung bakit monomial ang 5, well, lahat ng constant ay isang bilang ng term. Sa binomial expression naman ay mayroon tayong 3y squared plus 2x. X minus BC at 3 plus 2y. At sila ay mayroong tigda dalawang number of terms. Sa trinomial expression naman ay mayroon tayong 2a squared plus 3x plus 5. A plus B plus C, 2x squared plus 3y plus 4. At silang lahat ay mayroong tigda tatlong terms. Sa polynomial expression naman ay mayroon tayong 2a plus 3x squared plus 2ab cubed plus 5. Mayroon din tayong 2ab raised to 5 plus 3c cubed plus 2a plus 4. At ang panghuli ay 2 plus a plus b plus c plus 3y. At silang lahat ay may 4 o higit pang number of terms. Atin namang talakayin ang mga parte ng algebraic expression. Halimbawa ay mayroon tayong expression na 3y squared plus 5.
Una ay mayroon tayong tinatawag na variable. Sabi dito, variable is a letter or any symbol that represents a number. At dito sa ating expression, ang variable ay ang y. Sunod ay mayroon naman tayong tinatawag na coefficient. Sabi dito, coefficient is a constant value used with the variable. Ibig sabihin, ito ang mga number na may kasamang variable. At dito sa ating expression, ang ating coefficient ay ang 3. Mayroon din tayong tinatawag na constant. Sabi dito, constant is a fixed value or a number with no attached variable. Ibig sabihin, lahat ng number na walang kasamang variable sa ating expression ay tinatawag na constant. At dito, ang ating constant ay ang 5. Mayroon din tayong tinatawag na exponent. Sabi dito, exponent is a number of times that a number is multiplied by itself. Sa madaling sabi, ito ay ang mga number na makikita natin sa taas ng mga variable. Dito, ang ating exponent ay ang 2. At ang panghuli ay ang terms. Sabi dito, term is a number or a variable separated by the operations plus or minus sign. Ibig sabihin, lahat ng variables at constant, kapag pinaghiwalay ng plus or minus na sign, yun ay ang dami ng terms ng isang expression. Dito, ang terms natin ay dalawa lamang. Yun ay ang 3y square at ang 5. Ngayon, punta naman tayo sa ating exercise presentation. Dito ay ating i-identify ang type of expression, degree, variable at constant. Halimbawa ay mayroon tayong expression na 3x squared plus 2x plus 15. At dahil mayroon itong tatlong terms, ito ay trinomial expression. At ang variables dito ay ang x. Ang kanyang degree naman ay 2. Ang degree ng isang expression ay pinakamataas na sum of exponents ng mga variables sa isang term. At ang constant naman natin sa ating expression na ito ay ang 15. Ikalawang halimbawa, ang x plus y square. Dahil ito ay may dalawang terms, ito ay binomial expression. At ang kanyang variables ay x and y. Ang kanyang degree naman ay 2 dahil ito ang pinakamataas na sum of exponent ng mga variable sa bawat term ng ating expression. At ang constant naman natin ay 0 dahil wala tayong constant sa ating expression. Ikatlong halimbawa, 3a cube bc square plus ab square c minus ac cube minus 2. Dahil ito ay may apat na terms, ito ay polynomial expression. Ang mga variable natin ay ang a, b at ang c. Ang kanyang degree naman ay 6. Dahil ito ang pinakamataas na sum of exponents sa mga term ng ating expression. Sunod ay ang constant. Dito ang ating constant ay ang negative 2. Laging tandaan na kapag constant ang pinag-uusapan, dapat palagi nating i-consider ang kanyang sign. Isa pang halimbawa, ang expression na 8. Dahil ito ay isang term lamang, ito ay monomial expression. At dahil wala tayong variable, sabihin na natin ito na none. At ang kanyang degree naman ay 0. Ang panghuli ay ang value ng constant. Obviously, ang constant natin ay 8. At kung natanong naman ninyo kung bakit 0 ang degree ng 8, una ay wala tayong variable sa ating term. At mayroon tayong rule na sinusunod na lahat ng monomial constant ay mayroong degree na 0. Salamat po sa panonood. Sana po ay makatulong o makadagdag kaalaman man lamang sa ating mga mag-aaral. Hanggang sa muli po, Kaklasiko TV ang iyong lingkod.